Dear Kuya Poy, ako po si Eric, 30 years old mula dito sa Manila. Kuya Poy, ako lang ba? O feeling ko po kasi ay bigla na lamang umaatras at nawawala ng interes sa akin ang mga bagong nakakausap ko sa tuwing mapupunta na ang aming kwentuhan tungkol sa past relationship ko. Hindi ko po alam kung red flag po ba talaga yon sa mga bago kong nakikilala. Para po sa kaalaman ninyo, Kuya Poy, ay galing po ako sa 10-year failed relationship. At opo, hindi may pagkakailang sa tagal naming magkarelasyon. Minsan ay napag-usapan na rin namin ng past ko ang pagpapakasal. Pero yun nga po ang nangyari. Natapos ang isang dekada naming ugnayan. Sa tuwing mau-open tuloy ang ganitong topic sa mga bago kong nakakausap, ay hindi ko po maiwasang isipin na mata-turn off na naman sila tungkol sa past ko. Ayoko rin naman kasing magsinungaling. Yun ang totoo, Kuya Poy. Lalo't kung magiging kami man, ay gusto kong maging honest din sila sa akin. Sa panahon kasi ngayon ay tila ba red flag o mahirap na raw kalaban ang mga ganitong past, lalo't parang buong 20s namin ay ginugol ko kasama nga ang ex-girlfriend ko. In my defense naman, I'm totally healed na at naka-move on na rin. 2 years na rin po kasi ang nakalilipas simula nang maghiwalay kami ng ex ko for 10 years. Wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Hindi ko na rin po siya ini-stalk man lang, Kuya Poy, at hindi na rin talaga kinukumusta. Sa ngayon po ay looking po talaga ako for a new partner. Dahil hindi na rin naman ako pabata. Nasa punto na rin po ako na kung siya na talaga, yung bago kong makikilala, ay I'm willing to settle and marry her na kung sakasakali. Pero para bang hinahabol-habol pa rin ako ng nakaraan ko, Kuya Poy. Hindi ko rin naman po sila masisisi kung ganoon ang may isip nila sa akin. Pero hindi rin naman masama kung may magbibigay sa akin ng chance na patunayan kung kaya kong magmahal ulit ng masigit pa doon sa nakaraang 10 years kong nakarelasyon. Ngayon po, Kuya Poy, ay gusto ko lang pong humingi ng advice kung papaano ko ba i-assure ang isang babaeng bago kong nakilala at panibago kong nagugustuhan na hindi naman na magiging issue pa ang past ko sa magiging relasyon namin kung papalarin. Madalas po kasi ay interesado na sana ako sa tao pero it seems like natutuldukan agad ang connection namin kapag ka nalalaman ang past ko. It also seems like no one's trying to get to know me first or give me a chance to prove myself. Mahirap lang po para sa akin na gustong gusto ko na sana at handang-handa na po akong magmahal ulit. Higit pa sa 10-year relationship ko sa ex ko. Pero hanggang ngayon ay walang gustong sumugal o sumubok. Papaano ko po ba talaga ipaliliwanag at patutunayan ang sarili ko sa kanila? Kuya Poy. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at hihintayin ko na lamang ang payo mo at ang mga payo ng mga kapwa ko listeners sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9. Lubos na gumagalang, Eric. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ngayon ng ating kapatid na si Eric na namomroblema dahil meron daw siyang mga bagong nakikilala. Actually, dumarating nga sa punto na meron ng bagong napupusuan sana nga lang ay hindi po
nagiging matagumpay. Why? Aba, kasi nga, galing daw siya sa 10-year failed relationship. Oh, ayan, kapag raw nalalaman na nung kausap niya na galing siya doon sa isang dekada, oo, na nag-fail na relationship, ang feeling daw niya ay lumalayo na raw ito. Pero ito naman din kasi, matanong lang rin kita, Eric, ano? Papaano ka ba magbitbit o magdala ng usapan? Ha? Papaano ba? Ito ba yung kinikilala mo pa lang, yung bago mong nagugustuhan sana o bagong pinopormahan pero naghahamon ka na agad ng kwentuhan tungkol sa nakaraan? Mali kapag ka ganun. 'Di ba? Mali yun. Alam mo, Eric, ito lang muna. Unang masasabi ko sa iyo, masyado pang maaga para sumuko sa pag-ibig. Masyado pang maaga para magmadali rin sa paghahanap ng panibagong mamahalin. Masyado pa maaga. At 30 years old, sabihin na natin yung 10 taon, ibalato mo na yon doon sa minahal mo na rin naman, of course, noon kamo nga na nakarelasyon, doon na yun. Charge it to experience. Okay? Dapat may mga natutunan ka na ron. Pero ganito kasi, Eric, isa sa mga dahilan kung bakit sa tingin ko ay naitataboy yung mga nakakakwentuhan mo at panibago mo sana nagugustuhan o napupusuan o yung mga pinoporma-pormahan mo na nga. Kasi dapat mag-focus ka muna doon sa connection ninyo bilang bagong magkakilala. Mag-focus muna sa connection doon sa panibago mong napupusuan. Dapat dalhin mo siya, ang ibigay mo sa kanya ay yung magaan na kwentuhan. 'Di ba? Na parang I want to get to know you more. Yan. O kaya naman hanapin natin ang mga common ground natin. Ganyan, saan ba tayo magkakasundo? I-enjoy nyo lang yung mga kwentuhan ninyo. Hindi kailangan na malalim, hindi kailangan na napaka knowledgeable o wisdomful na mga conversation ninyo. Kung yun man yung pinanggalingan ng na relasyon mo noon, 'di ba? Na parang kailangan sensible kang kausap, bawal mag-joke, o bawal humirit, o bawal pumunchline. Naku, napaka-boring mo naman. Kapag ka ganoon, feeling ko nandun sa pagdadala sa conversation. Huwag kang magmadali. Ito ang pinakamahalaga. Huwag kang magmadali na ikwento yung tungkol sa past mo. Lalo na kapag ka hindi naman tinatanong nung panibago mong nakakakilala, nung panibago mong kinikilala. Baka naman ang i-share mo na agad, alam mo, kumusta ka? Taga saan ka? May mga kapatid ka? Okay, ang ganda mo, no? Alam mo, galing ako sa 10-year relationship Patay. Hindi naman tinatanong. Ang ibig sabihin kasi nun, kapag yun agad ang ibubungad mo doon sa panibago mong kinikilala na potensyal na magiging at tinitignan mo na magiging karelasyon, parang china-challenge mo na agad siya. Parang sinasabi mo na, alam mo, galing ako sa ganito, seryoso talaga ako magmahal. Well, sige, pero baka mali baka mali yung akala mo, nakaka-impress ba yung punto na yun, na seryoso ka at nagtatagal talaga sa pakikipagrelasyon? No, nakaka-pressure yun. Kilalanin mo lang ako. At baka inilalim mo pa rin naman yung kwentuhan nyo as to the details kung paano kayo nag-break, kung paano kayo naging masaya. Nasan doon yung pinag-uusapan nyo at nasan doon yung pagkilala ninyo sa isa't isa. Niyang panibagong napupusuan mo. Di ba ang kinuwento mo na ng ikinuwento ay yung past mo? Sinong bida ron? Ikaw? Sino ang kontrabida ron? Yung ex mo? Or pwedeng pabaliktad naman, pwedeng umaamin ka na agad dito sa bago mong pinopormahan na ikaw yung nagkamali. Tapos naging maayos naman yung ex mo. 'Di ba? Inaako mo nga pero nasan siya ron? Nasan doon yung panibago mong kinikilala? Nasa 'Di ba, nagigets mo? Hindi dapat yung ibang tao na hindi niya naman kakilala yung maging bida sa mga una ninyong mga kwentuhan. After all, yun nga nakaraan mo na yun. Tsaka na.
O tsaka na, pwede mo naman sabihin in passing na, galing ako sa 10-year relationship, pero hindi naman ako komportable pa na sabihin sa'yo yung mga detalye sa nangyari sa amin. Unless may insist siya, 'di ba? Pero para pagkwentuhan yun, hayaan mo na yun. Itabi na muna natin yan. I-shelf na muna natin yung conversation na yan. Mas gusto kitang makilala. Mas gusto kong makilala mo rin ako bilang ako nakaharap mo, bilang ako nakausap mo. Di ba mas maganda yun? Pero kapag ka ikaw ay talaga naman, umarangkada na ang bibig mo naman sa pagkikwento tungkol sa nakaraan ninyo habang gusto mong kilalanin yung babaeng nagugustuhan mo, Eric, sa harapan mo, paano mo siya makikilala? Parang itinataboy mo na rin siya indirectly. At ikinikwento mo at nagbibigay ka rin ng impresyon na parang hindi ka pa naka-move on mula sa past mo. Dahil kinikwento mo na yung nakaraan na failed relationship mo. 'Di ba? Nagigets mo yan eh. Alam mo, ito. Sabi, hindi pala. Akala ko naman nandito na yung yung mga LQ of the day pala. Ayan. Hello po kay Tita Josie Quasay Espinosa. Nakikinig po sa atin ngayon. Ayan. Pero sana, Eric, yung diskarte, yung pakikipag-usap, ilimit doon sa pakikipagkilala, palalimin yung koneksyon ng panibago mong napupusuan. Hindi yung kwentuhan agad tungkol sa nakaraan mo. Nakaka-turn off talaga yun. Huwag ka masyado madaldal. Sabihin mo lang, gusto mo talaga maging honest, galing ako sa isang 10-year relationship, pero wag na muna natin pag-usapan yung mga detalye. Ayan, kasi tapos naman na yun. Ang importante ikaw, mabalik tayo sa'yo. Ayan. Ganun ang pagbibit-bit ng kwentuhan, hindi yung kasi ganito nangyari. Ang lungkot mo namang kausap. Kasi nga, hiwalayan yung ikikwento mo. Talagang kahit ako ang kaharap mo niyan, Eric, baka biglang umalis na ako. Oo. Talagang cartoons na cartoons pa yung pag-alis ko. Paano? Pag ganyan, di ba? Parang sina Mighty Mouse noon. Parang sina Yogi Bear. Sa cartoons. Talagang, ano ba yan? Nagkwento na tungkol sa nakaraan niya. Akala ko ba ay gusto akong makilala, pero Kuya Poy, ikinwento niya na siya, tsaka yung ex niya. Di wala talaga mangyayari. Diba? Kahit ako, mawawalan ng gana. Ngayon, kung sakasakali, sabihin mo naman din sa akin, Eric, na ay hindi naman po, Kuya Poy. Ako naman ay may mga nakikilala na hindi naman sila o hindi ko naman kinikwentuhan ng ganun. Nga lang, umaalis sila agad. O kaya naman ay parang nawawala ng interes. Kasi nga yun yung sabi mo, parang nawawala ng interes. Yung mga bago mo sanang gustong pormahan kapag ka nalaman na ikaw ay galing sa 10-year relationship. Nang ganun-ganun na lang, simple lang naman yan. Do not overthink. Do not overanalyze the situation. It's just that ayaw nila sa'yo. As a person, no, not exactly. Baka ayaw nila na magkaroon pa o lumalim pa ang connection sa'yo. Ganun lang yun. Katulad lang rin ng iba natin mga nakikilala, yung iba ay gustong maging malalim at matalik nating kaibigan, pero yung iba, enough na sa kanila na, yes, kilala kita, pero not necessarily gusto kong maging close tayo. 'Di ba? Kahit pa nga gusto mo siya maging ka-close. Sa ibang mga nililigawan mo noon, 'di ba? Hindi naman lahat ng ginusto mo ay binigyan ka ng pagkakataon. Ganyan lang ulit 'yan. Siguro doon sa 10 years na ikaw ay nakipagrelasyon, baka akala mo or maybe hindi mo pa rin naman naranasan na ikaw nga ay ma-reject dahil kung 10 years ago, sabi mo nga ay nagkaroon ka na ng matagal na karelasyon. So mga 18 ka lang 'yan. Iilan-ilan pa lang naman siguro ang mga naligawan mo. Kung napagbigyan ka na napagbigyan noon ng iba't ibang mga niligawan mo, iba na rin ngayon. 'Di ba? Kaya ang importante sa panibagong pakikipagkilala, sa panibagong pagporma, panibagong diskarte, at panibagong koneksyon, at panibagong pagkilala. Yung pagkilala doon sa panibagong tao na makakasalamuha mo at pinopormahan mo at mapupusuan mo, doon ka mag-invest. Hindi yung may panibago kang gusto makilala, pero bibit-bitin mo naman ang usapan ninyo habang kinikilala nyo ang isa't isa doon sa nakaraan mo, kung saan ay never siya
ang bago mong kakilala na magiging bida. 'Di ba? Kwento mo 'yun eh. Nangyari na 'yun eh. 'Di ba? Failed na nga yung relationship na 'yun. Binitbit mo pa naman dun yung kwentuhan ninyong dalawa. Kung ako ang gusto mong makilala, you ask questions na may kinalaman sa akin. 'Di ba? Hindi yung hindi yung kinakalkal mo na rin yung buhay ko. 'Di ba? Papaano ba tayo makakakonect sa isa't isa ng mas maayos? 'Di ba? Ganyan. At alam mo, may impression din kasi para doon sa ibang mga nakikilala natin na kapag ka nagkikwento ka na ng past mo sa kanila, it's as good as comparing. 'Di ba? Kino-compare mo na agad at napipreempt na. Ay papaano kapag sinabi medyo matampuhin kasi yung ex ko eh. Papaano kung medyo insecure yung panibago mong nakilala o na may pagkamatampuhin din, ay hindi tayo mag-work out. O hindi tayo magiging successful as partners. Sorry. Bye, Eric. 'Di ba? Ganyan. O kaya naman, alam mo, kaya kami naghiwalay nung ex ko ay dahil late siya lagi sa mga date namin. Paano kapag may problema nga sa oras itong si babae? 'Di ba? Palagi siyang nalilate. Ay, ganun ba? Naku, mag-aaway lang tayo. Wag na lang, Eric. 'Di ba? Do not overshare. Do not overshare. Kilalanin ng maayos yung panibagong makikilala. Sabi mo rito, naghihintay ka ng babae magbibigay sa'yo ng tsansa na may pakita yung totoong ikaw, yung totoong pagmamahal mo dahil sabi mo nga ay naka-move on ka na mula sa nakaraan. Pero bigyan mo rin sila, ang mga bago mo makikilala o kung sino man yung espesyal na taong yun, ng pagkakataon na makilala ka as you, not as the guy who was who have moved on. Ayan, sa 10-year relationship. Yung ganyan. Hindi yung ang pakilala mo, ito ngayon. Hindi yung, 2 years naman simula nung naka-move on na ako. Maayos na ako. Para kang kinukumbinsi mo. Kinukumbinsi. Hayaan mo na siya. Basta kilalanin nyo lang yung isa't isa. I-simplify mo lang. I-simplify lang ang mga bagay-bagay. Do not overshare at wag mong overanalyze ang mga pangyayari. Yun lang talaga yun. Yun lang talaga yun. Kapag ka natanggihan ka nung ilan, isa, dalawa, o sabihin na natin 3 na mga nilapitan mo, di natanggihan ka, hanap na lang ulit ng kasunod yung magja-jive yung ugali ninyo, yung kikilalanin mo. Bago ka mabigyan ng chance, dapat bigyan mo rin siya ng chance na kilalanin ka bilang ikaw lang nang wala ng anino pa nung nakaraan mo. Ito, sabi ni Gil Enriquez, wag na kasing sabihin unless na tinanong. Masyado ka naman din kasi siguro nag-overthink, Eric. Ayan. Sabi ni Jennifer Fernando, Kuya Poy, baka po ang past relationship niya ay hindi naman. Ay guy din. Kaya pagka nababanggit niya dun sa nililigawan niya, ay napapaisip sila. Hindi, girl naman. Girl naman. Wala namang rito sa gender. Sabi ni Fema Pascual, Eric, wag mo kasing ikwento agad ang failed relationship mo kasi ang impresyon sa'yo ng kausap mo ay parang hindi ka pa nakaka-move on. Maghintay ka lang, Eric. Sigurado may darating na para sa'yo. Yan yung mga sinasabi nila. Hello kay Elena Baldosa. Maraming salamat po sa inyo. And of course, happy feast day naman. Happy feast day sa St. Michael the Archangel dyan sa may Bacoor, Cavite. Ayan, hello po sa inyo ha. Ayan, sina Daddy, si Kuya Andre at si RJ. Ingat po kayo sa pag-uwi. Meron na naman mga bit-bitin ba? Na mga balutin mo ako. Piestahan kailangan merong balutin mo ako. At syempre, yan na nga po, mga kapatid, ang kwento na ipinadala nitong si Eric. At sana meron po talaga kayong mga napulot naman sa mga masyadong madadaldal dyan kapag ka nanliligaw. Kung dadaldal ka na lang rin naman, yung pagpapakilala kung sino ka at pagtatanong kung sino yung nasa harap mo. Hindi yung kalkala ng nakaraan. At ikikwento mo yung ex mo. Huwag ganun.
Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.